sa balita ngayong tanghali. Isang linggong tigil pasada, itinigil na ng piston at manibela matapos ang pakikipagpulong sa Malacanang pagsasaayos ng implementasyon ng PUV Modernization Program hanggang December 31, ipinangako ng pamahalaan. Buong puwersa ng Bayawan PNP sa Negros Oriental inalis na sa pwesto. Overseas Filipino workers na naghihintay ng bayad mula sa KSA government makatatanggap ng tig 10,000 piso ayon sa Department of Migrant Workers. Mga tourist sites sa Oriental Mindoro na apektado ng oil spill umabot na sa 61. Higit 700 manggagawa sa sektor ng turismo apektado ang trabaho ayon sa Department of Tourism. Bulawan Festival event sa Davao de Oro, kinansela kasunod ng malakas na lindol. At emergency warning nakataas sa New South Wales, Australia dahil sa bushfires. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 8, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony ng medium-lift aircraft para sa Philippine Air Force. Dito, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng patuloy na maisulong ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang report ni Nel Maribohok. Muling nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan pa itong maisulong upang epektibong mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. While this equipment will boost the readiness of our Air Force to respond to any contingency, there is still a need to further improve our capabilities to effectively cover our territory. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa turnover ceremony ng C-295 medium-lift aircraft para sa Philippine Air Force sa Pampanga. Ang C-295 medium-lift aircraft ay isa sa 3 units na na-acquire ng Pilipinas sa bansang Spain sa ilalim ng AFP Modernization Program 2. Magsisilbi itong airlift support kapag dumarating ang mga kalamidad o sakuna at maaaring gamitin sa pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang dagdag na asset na ito ng Air Force ay malaking tulong kapag gumaharap sa malaking hamon ng bansa. The country is also challenged by various climate-related hazards, which can potentially paralyze government and business operations. In these moments, the AFP is called on to do more. Through the additional C-295 aircraft, the AFP will be able to provide more responsive support to government agencies, especially in emergency situations, and on humanitarian assistance and disaster response operations. Matapos ang turnover ng aircraft, sumakay naman ang Pangulo sa FA-50 fighter jet bilang bahagi ng capability demonstration flight. 4 na FA-50 rin ang nag-escort sa Pangulo sa kanyang mahigit na 30 minuto na paglipad. Binigyan ng Air Force na call sign si PBBM na Lawin. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinigil na ng mga transport group na manibela at piston ang 1 linggong tigil pasada simula ngayong araw. Ito'y matapos silang makipagpulong sa mga opisyal ng Presidential Communications Office kagabi sa Malacanang sa pangunguna ni PCO Secretary Sheloy Garapil kasama ang ilang transportation officials. Sa pahayag ng PCO, sinabi nito na inutusan ng Pangulo ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gamitin ang extension ng deadline ng franchise consolidation hanggang December 31 para muling pag-aralan ang mga polisiya ng PUB Modernization Program. Gayon din ang pagdinig sa mga hinaing ng mga driver at operator. Nagbigay pa rin ng direktiba ang Pangulo na magsagawa ng malaliman at malawakang konsultasyon upang tiyakin na mas magiging maayos ang pagpapatupad ng modernization program sa layuning maiayos ang sektor ng pampublikong transportasyon.
Sa ganang ito, panghahawakan namin ang pahayag ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa pag-aaral at pagribisa ng implementasyon ng PUB Modernization Program upang mapanatili ang kabuhayan ng ating mga PUB drivers at operators. Nais naming humingi ng paumanhin sa ating mga mananakay sa naisagawang transport strike ng aming grupo upang mabigyan ng boses ang aming mga hinaing. Samantala, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Transport Group sa agarang pagtugon na itigil na ang isang linggong tigil pasada. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patuloy na pag-aaralan ng pamahalaan ng sistema kung papaano papalitan ang lumang mga jeep at bus na hindi naman magiging pahirap sa transport workers. Pag-aaralan rin anya ng gobyerno ang hinaing ng ilang transport group na may problema sa pagpapautang upang makabili ng bagong sasakyan. Ang problema na kanilang sinasabi ay baka hindi sila mapautang para makapagbili ng bagong sasakyan. Kaya yan ang tinitignan namin ngayon. Natiyakin na walang mawawalan ng trabaho dahil hindi nakapagbili ng electric vehicle. Pagdating ng panahon, wala pa tayo doon. Pero sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero, ang mga commuter. Ayon sa Pangulo, sapat na ang itinakdang December 30 deadline upang maisaayos ang sistema sa pag-inspeksyon at pagpapalit ng mga lumang jeepney. Umaasa ang mga transport group na Manibela at Piston na wala nang mangyayaring phase-out ng mga traditional na jeep matapos ang naging pag-uusap kahapon sa Malacanang. Samantala, nakatakda namang magbigay ng pahayag ang National President ng Manibela na si Mar Balbuena ukol sa naging usapan sa Malacanang at kung bakit sila nagdesisyon na ihinto na ngayong araw ang isang linggong tigil pasada. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez Live. JP, bakit nagpasya ang Manibela at Piston na ihinto na ng mga transport group ang tigil pasada at talaga bang wala nang mangyayaring phase out sa mga traditional na jeep? Aga, nagdesisyon na nga ang transport group na Manibela at Piston na ihinto ito nga isang linggong tigil pasada dahil mayroon na nila silang pinangahawakang pangako mula kay President Bongbong Marcos Jr. Ito yung statement ng Pangulo kung saan pinapaaral sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan pa rin ang mga tradisyonal na jeep na makabiyahe sa kabila ng pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Inaasahan ni Manibela National President Mar Balbuena na tuluyan ng rerepasuhin ng pamahalaan ang PUVMP kung saan wala ng pangamba na mape-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Balbuena na hiniling nila sa Malacanang na hindi na maging sapilitan ang consolidation ng mga prangkisa at maging optional na lamang sa mga jeepney operator kung magpapalit sila ng modernized unit ng jeep. Naniniwala ang Manibela na naging matagumpay ang kanilang transport strike na sinimulan noong Lunes dahil naiparating naman nila yung kanilang hinaing sa pamahalaan. Samantala, pinuri naman ng LTFRB ang naging desisyon ng mga transport group na ihinto na ang tigil pasada ngayong araw. Ayon sa Regulatory Board, bukas ang kanilang opisina para sa pakikipagdialogo upang maisaayos ang isinusulong na modernization program. Kahapon naman, sinabi na rin ng LTFRB na bukas sila para panatilihin ang iconic image ng traditional na jeep. Gayunman, binigyang diin ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na dapat ay nakapasa ito sa Philippine National Standards. At aga, nag-aabang tayo dito sa isang hotel sa Quezon City kung saan magbibigay pa ng dagdag na impormasyon ang National President nga ng Manibela na si Mar Balbuena ukol dun sa napag-usapan nila sa Malacanang kahapon. At kasabay naman nito, meron din nga panayam si Transportation Secretary Jaime Bautista at inaantabayanan natin kung kaklaruhin na talaga bang wala ng jeepney phase out dahil nga sa naging pag-uusap kahapon.
Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kadiwa Store para sa mga manggagawa sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, dapat dagdagan pa ang bilang ng mga Kadiwa Store sa bansa para sa kapakanan ng mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok, live. Nel, ilan na ba ang bilang ng Kadiwa Store sa buong bansa at ano ang kanyang naging mensahe sa sektor ng mga manggagawa? Yes, Ella, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot na sa halos 500 ang bilang ng Kadiwa Store sa bansa. At kanina sa pagbubukas naman ng Kadiwa Store para sa manggagawa sa compound ng Trade Union Congress of the Philippines sa Quezon City, nais ng Pangulo na madagdagan pa ito para na rin sa kapakinabangan ng mga manggagawa at iba pang sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya nandito po ang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Ay sana po ay pararamihin po natin. We have identified many more areas na pwedeng paglagyan nitong kadiwa para sa manggagawa. At sa kabila naman yan ay meron talaga dumadami na yung ating kadiwa sa buong Pilipinas. At siguro nakakailan na tayo. We have almost 500 more or less ang ating kadiwa na. Yung iba dyan ay dagdagan na lang natin para lalagyan natin na specific para talaga para sa mga manggagawa natin. Ang Kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa at expansion program ng Kadiwa Store ay kung saan mabibili rin ang mga produktong pang-agrikultura at non-food products na mas mura kumpara sa mga pangkaraniwang palengke. Ang Department of Labor and Employment naman ay nagbibigay naman ng benepisyo sa mga sumasaling sellers sa ilalim ng tulong paghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD program. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Posibleng hindi makasama ang mga pamilyang nasa lower middle income sa mga mabibigyan ng 500 pisong ayuda mula sa pamahalaan sa loob ng 2 buwan. Pero nauna nang sinabi ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na pawang ang mga kababayan lamang natin na nasa poorest of the poor ang makakasama sa mabibigyan ng financial assistance. At para sa detalye, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, bakit posibleng hindi kasama yung mga nasa lower middle income families na mabibigyan ng ayuda? Aga, pinakamahihirap na pamilyang Pilipino ang posibleng masakop ng programa ng gobyerno sa ayuda nitong 500 piso upang maibsan ang hirap ng mga kababayan kasunod nga ng naitarang inflation rate sa buwan ng Pebrero. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sani Africa, humigit kumulang 30% lang ng Filipino households ang inaasahang mabibigyan ng ayuda. Hindi sila maabutan. Actually, ang masakop lang yan ay yung higit kumulang pinakamahirap na 30% to ng pamilyang Pilipino. Dagdag ni Sani Africa na malaking tulong na rin sa mga Pilipino ang naturang ayuda upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito ay kahit bahagyang bumaba ang inflation rate sa bansa na nasa 8.6% ayon sa huling report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sabi naman ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na tukoy na ng ahensya kung saan manggagaling ang pondo para sa 500 pisong ayuda sa 9.3 milyong pamilyang Pilipino. Isa sa pinal din ito ng ahensya at ilalabas sa publiko katulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maibigay kung sino-sino ba ang maaaring makatanggap ng nasabing ayuda at guidelines sa pagkuha nito. At yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Lumabas ngayon sa monitoring ng samahang industriyang pang-agrikultura na tumaas ang presyo ng palay. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Agriculture na may supply ng bigas ang bansa. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live.
Ray, kung tumaas ang palay, may pagtaas na rin ba sa presyo ng bigas ngayon? Ela, ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, posibleng tumaas ng 3 to 4 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga palengke. Ayon sa chairman ng grupo na si Rosendo So, tumaas kasi ang presyo ng palay ng 1 peso and 50 centavos kada kilo, kaya mahigit sa 18 pesos ang bentahan ngayon sa mga bukid. Ang pagtaas anya ng buying price ng palay ay dahil sa kakaunti ang ani sa panahong ito. Base sa price monitoring ng DA, kahapon ay nasa 34 hanggang 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice, habang 36 to 45 naman ang well milled. Yung harvest ng palay natin, April, May. So talagang off-season ngayon, konti ang ani. So agawan yung palay ngayon sa mga farmers. Ayon naman sa Department of Agriculture, makabubuti sa mga magsasaka ang pagtaas ng presyo ng palay para kumita ang mga ito. Normalan nila na mataas ang presyo ng palay kapag tagaraw dahil sa tuyo at mabilis itong magiling. Pero dapat nila na makapamili pa rin ang National Food Authority para naman makapag-imbak ng bigas. Sa ngayon ay nasa 19 pesos ang presyo ng NFA sa mga binibiling palay, pero dapat ay tuyo na ito. Ayon kay DA Assistant Secretary Rex Estoperes, maaari namang mamili ang NFA sa mga lugar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga trader. Sa atin naman, kung may mamimili ng private sector, 22, why not? No? Pag kumita yung ating mga magsasaka. Pero ang importante kasi, mamimili dapat ang National Food Authority at 19 para hanggang sa ganun, meron tayong buffer stock. Ayon sa DA, sa ngayon ay may sapat naman na supply ng bigas ang bansa, lalo na't maluwag naman ang importasyon ngayon. Noong 2022 ay lumagpas sa 3 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Yan ang latest mula dito sa Quezon City, Valenzuela. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagsimula na ngayong araw ang 3 araw na National Election Summit ng Commission on Elections o COMELEC. Layo ng summit na mapag-usapan ang iba't ibang suhestyon, saloobin at mga rekomendasyon ng iba't ibang mga grupo upang mapagbuti pa ang sistema ng halalan sa bansa. Mula sa Pasay City, humingi tayo ng update mula kay Dante Amento live. Dante, ano yung inaasahang matatalakay ngayong araw sa Election Summit? Magandang tanghali, Aga. Nasa 3 topic ang inaasahan na matatalakay sa araw na ito. No? Ito ang online registration system, digitalization ng administrative and electoral process, at paggamit ng blockchain technology sa automated election system. At kanina nga pinasimulan ang kauna-unahang National Election Summit sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, Chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, at ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Nagkaroon din ng special unbanked session ang Commission on Elections o COMELEC. Ang tema ng summit ay pagtutulungan sa makabagong halalan. Dumalo ang iba't ibang stakeholders o election stakeholders at citizens arms tulad ng NAMFREL. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na layo ng summit para marinig ang input, saloobin, rekomendasyon ng publiko para mapabuti pa ang proseso ng halalan sa bansa. Binigyang diin din ni Garcia na handa silang makinig sa mga stakeholder kaya nila ginagawa ang summit na ito. Inaasahan na tatalakayin sa 3 araw na aktibidad ang mga pangunahing problema na naranasan tuwing halalan. Gayon din ang mga reforma na kailangang magagawa para sa maayos, tapat at mapagkakatiwalaang halalan. Sa kanya namang talumpati, sinabi ni Senator Amy Marcos na kasama sa dapat ayusin o magkakaroon ng pagbabago ay ang party list system para hindi ito maabuso. Magkaroon ng hybrid system ng halalan. Nabanggit din nito ang mga insidente ng pananambang sa ilang politiko kamakailan. Aga sa mga susunod na araw ay naasahan na dadalo ang ilang mambabatas ng Kongreso, si Vice President Sara Duterte at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Isang panukalang batas ang tinatalakay ngayon sa House Committee on Public Order and Safety na layon taasan ang recruitment quota ng mga kababaihang pulis. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Aileen Cerudo live.
Aileen, ano-ano na ang mga natalakay dito sa panukalang itaas ang quota requirement sa mga kababaihang pulis? Yes, Ella, pumuuna nga ang komite ng isang technical working group upang pag-aralan at pagsamasamahin o i-consolidate ang mga panukalang batas para taasan ang recruitment quota sa mga kababaihang pulis. Sinalakay nga ng House Committee on Public Order and Safety ang House Bills number 1005, 1779, 5708, 5740 ni Representative Rufus Rodriguez, Jude Asidre at Yeda Marie Romualdez. Nais nilang taasan ang recruitment quota sa mga female officers sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ayon nga sa mga mababatas, nasa 10% lamang kasi ang maximum quota o bilang ng mga kababaihang maaaring maging miyembro ng pambansang pulisya. Masyado anya itong mababa, lalo na at mahalaga rin ang nagiging papel ng mga kababaihan sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Layon nga ng mga inihaing batas na taasan sa 20% hanggang 25% ang maximum recruitment quota para sa mga female police officer. Mayroon nga ding panukala na itaas pa ito hanggang 50% pagkatapos nga ng 10 taon. Sa ngayon, i-consolidate na ang mga inihaing batas bago ito aprubahan at talakayin sa plenaryo. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo, live na nagulat mula sa House of Representatives. Roundup Balita. Tatanggap ng 10,000 pisong financial aid mula sa pamahalaan ng mga overseas Filipino worker na naghihintay pang mabayaran ang hindi pa nakukuhang sahod mula sa kanilang mga amo sa Saudi Arabia. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang naturang humanitarian package ay para makatulong sa mga OFW na nagkasakit o wala pang mahanap na bagong trabaho. Manggagaling umano sa DMW at Department of Social Welfare and Development ang pondo para dito. Sa ngayon ay isinasapinal na umano nila ang mechanics at guidelines para dito. Inilabas na ng Senate Committee on Public Services ang findings sa isinagawang investigasyon sa nangyaring problema sa Ninoy Aquino International Airport noong January 1, 2023. Lumalabas na hindi power supply issue ang dahilan ng outage, kundi ang pagpalya ng mga equipment ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Nakadagdag pa umano dito ang poor compliance ng CAAP sa International Civil Aviation Organization. Isinantabi naman ng komite ang anggulong pananabotahe at cyber attack bilang dahilan ng insidente. Opisyal nang inaprubahan ng Board of Trustees ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang pagpapaliban ng contribution hike ngayong taon. Alinsunod na rin ito sa kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Apuzar, sinabi nito na nagkakaisang inayuna ng Pag-ibig Fund Board of Trustees na sa taong 2024 na lang ipatupad ang pagtataas ng monthly contribution ng mga miyembro. Batidaan nila na nasa recovery phase pa mula sa epekto ng pandemya ang karamihan sa Pag-ibig members. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng International Women's Month, nagkaloob ng libreng sakay ang MRT-3 at LRT Line 2 para sa lahat ng mga kababaihang pasahero ngayong araw. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muling ibabalik mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kilala na ng Philippine National Police ang may-ari ng baril at sasakyan na ginamit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ang PNP Highway Patrol Group ang tumutuntun sa may-ari ng 3 sasakyan na ginamit sa krimen. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Natukoy na ng Philippine National Police kung sino ang may-ari ng sasakyan at baril na ginamit sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, pawang mga sibilyan ang lumalabas batay sa beripikasyon na isinagawa ng PNP.
Yung baril po ay meron na pong resulta po yung verification po ng ating Firearms and Explosive Office. Yung iba po dyan ay walang records po sa ating FEO at yung iba ay walang serial number. Ito ay yung iba naman po ay may lisensya, subalit expired na po. Habang taga Cebu naman at Cagayan de Oro ang may-ari ng mga sasakyan na ginamit ng mga suspect na kalaunan ay inabandona din ng mga ito. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP ang pagtukoy sa mga hotspot area o lugar na mayroong matinding labanan sa politika. Ito'y upang makapag-deploy ang PNP ng sapat na bilang ng mga tauhan para maiwasan ang patayan sa magkakalabang politiko. Ang direktiba po ng ating presidente ay alamin na kung saan ng mga areas yung may mga intense political rivalry para kasama po yan actually doon sa ginagawa pong threat assessment ng PNP sa ngayon at iniintay lamang po nating makumpleto ito. Ito yung magiging giya po ng PNP kung kailangan pong magdagdag ng additional personnel doon po sa mga areas na may mga namomonitor po tayo na mga intense political rivalry at iba pang mga presence po ng mga local terrorist groups at mga armadong grupo para kahit paano po ay ma-stabilize yung sitwasyon po doon sa mga areas na ma-identify po natin na mga hotspots po. Noong March 4, pinasok ng mga suspect na pawang mga ex-army ang bahay ni Governor Digamo sa Pamplona. Binaril ng mga suspect ang gobernador na ikinamatay din na 8 iba pang sibilyan. Politika ang isa sa motibong tinitingnan ng PNP sa pamamaslang. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ang patong-patong na reklamong murder sa Department of Justice si Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves. Narito ang report ni Dante Amento. Patong-patong na kasong murder ang inihain laban kay Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves sa Department of Justice o DOJ kahapon. Bukod kay Teves, mayroon pang 5 na sinampahan ng kaparehong reklamo. Pinangunahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at pamilya ng mga biktima ang paghahain ng reklamo. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Livito Baligod, nangyari ang insidente ng pagpatay noong 2019. Kasama sa biktima ang board member na si Miguel Dungog na napaslang noong March 2019. 4 pa lang ang na-file namin, but I think there will be more because in my record, based on the complainants, there were 12 murders committed between the period 2018 and 2019. Involving one group of hired assassins. Ang ibang krimen ay nangyari umano noong May at June 2019 din. Dagdag pa ni Attorney Baligod, mga kasama sa assassination group ang magsisilbing mga testigo sa inihain nilang mga reklamo. Inutusan sila mismo. No? They were summoned by, allegedly they were summoned by Congressman Teves, gave them the instructions to assassinate these victims. At marami pa silang detalye na sinabi. Samantala, patuloy na kinukunan ng UNTV News ng pahayag si Congressman Teves hinggil sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto ang buong pwersa ng Bayawan Police sa Negros Oriental. Ito'y kasunod ng brutal na pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at 8 iba pang sibilyan noong March 4 sa kanyang tahanan sa Pamplona. Mula sa Camp Crame, ang detalye ng balita ihahatid ni Leia Ilagan live. Leia, ilan itong mga pulis na inalis sa pwesto at saan sila dadalhin ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 75 ngang tauhan ng Bayawan Police ang inalis sa pwesto kabilang ang kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Rex Moslares. Ang mga ito ay ililipat sa Negros Oriental Provincial Police Office. Ang pag-aalis ng mga ito sa pwesto ay bunsod na rin ng insidente ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 8 iba pang sibilyan noong March 4. Nauna na kasing inamin ni PNP Chief Police General Rodolfo Osorio Jr.
na nagkaroon ng kapabayaan sa seguridad kaya't nakalusot ang mga suspect sa pagpaslang kay Governor. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, si Moslares ay pinalitan ni Police Lieutenant Colonel Stephen Amamagid mula naman sa Provincial Police Strategy Management Unit ng Police Provincial Office ng Negros Oriental. Ang turnover ceremony ay pinangunahan ni Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Nagdagdag na rin ang PNP ng mga miyembro ng Special Action Force sa Negros Oriental. Aga matatandaang bago pa napaslang si Governor Digamo, ipinag-utos na ni General Azurin sa mga pulis ang pagsasagawa ng threat assessment sa mga politiko sa kanilang nasasakupan. Ito'y upang malaman kung sino ang may mga banta sa kanilang buhay upang mabigyan ng dagdag na seguridad. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nasermona ng ilang senador ang ilang estudyanteng suspect sa pagkamatay ni John Matthew Salilig sa pagharap ng mga ito sa Senado. Samantala, isinusulong din ng mga mambabatas ang mas mahigpit na parusa sa mga eskwelahan sa paglabag sa anti-hazing law matapos mapuna ang umunoy naging kakulangan ng pamunuan ng Adamson University. Narito ang report ni Harleen Delgado. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang 7 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Kabilang narito ang master initiator na si Daniel Perry alias Ting na inaming alam na ipinagbabawal sa batas ang hazing. Pag-amin pa nito, kasama siya sa mismong nagbaon ng katawan ni Matmat. Paano ka nakahukay ng 2 feet? Nag-ano po ng bala, kumuha po ng bala. Itala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na? Opo, kasi yun na po yung napag-desisyon po ng iba po, which is hindi naman po yung opinion. Diretso ka sa Muntinlupa, sinayang mo na yung kinabukasan mo. Ganon din yung mga ibang nandito, hindi na kayo makagraduate. Nagbutuhan kayo, nagdesisyon kayo, wag dalhin sa ospital, ilibing na lang. Hindi ba kayo nakonsensya? Nung naghihingalo na yung bata, nung kasama ninyo, hindi pa kayo tumigil sa kapapalo? Mr. Perry, sumagot. Ayon sa pamunuan ng Adamson University, hindi rehistrado ang Tau Gamma Phi sa kanilang universidad dahil hindi nila kinikilala ang anumang uri ng fraternity at sorority maliban sa 3 samahan sa College of Law. Pero hindi kumbinsido rito ang mga senador. It's not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities. It's tantamount to saying that wala kami pakialam sa inyo, mga fraternity. But you know of the existence of these fraternities in the school. Alam mo, may existence ng Tau Gamma Phi, ano pang, yung ibang mga fraternity, alam mo na alive and kicking yan doon sa loob ng campus niyo. Alam mo. They are alleged presence, Your Honor. They are alleged presence. So alam pala ninyo na meron yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? So ibig sabihin, nanghugas kamay lang kayo. You should have done something. Kaso walang ginawa, ibig sabihin INUTIL ka. Your Honor, we don't know them until they perform acts such as this, no? Itinanggi naman ng mga estudyanteng sospek na dumaan sila sa anumang orientation sa Adamson kaugnay ng pagbabawal sa hazing bago magsimula ang semestre na nire-require sa ilalim ng anti-hazing law. Pero itinanggi ito ng universidad at iginiit na regular ang pag-orient sa mga mag-aaral kontra hazing. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa niyo yung trabaho niyo, namatay si Matmat February 18. Mag-orientation kayo March 18. The timeliness was properly scheduled, no? Dahil dito, layo ng mga senador na repasuhin na ang Anti-Hazing Law of 2018, kabilang sa mga tinitingnan kung dapat abang i-require ang mga fraternity na kumuha ng permit mula sa barangay at pulisya bago gawin ang initiation rites. Ganoon din ang mas mahigpit na parusa sa pamunuan ng mga eskwelahan gaya ng suspensyon ng operasyon. Si Senator Raffy Tulfo iminumungkahing isama na pati ang mga may-ari ng venue kung saan ginawa ang hazing sa parurusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senate panel kung saan inaasahang tatalakayin ang isa pang kaso ng hazing sa Cebu na kinasasangkutan din ng Tau Gamma Phi Fraternity. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isa sa mga naimbitahan sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa Senado kahapon si Roy De La Cruz alias Diesel, ang kaisa-isang neophyte na nakasama ni John Matthew Salilig sa welcoming rites ng Tau Gamma Phi. Idinitali nito ang mga nasaksihan niya mula sa frat house sa Laguna hanggang magkahiwalay sila ni Matt sa Parañaque City. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa Senado kahapon, isinalaysay ni Roy De La Cruz o alias Diesel ang kaniyang mga nasaksihan noong February 18 sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity na nagresulta sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Si Roy ang kaisa-isang neophyte na sumailalim sa initiation rites. Nakasama niya ang 3 iba pa na sumailalim naman sa welcoming rites, kabilang na sina alias Lee at alias Bin Laden at saka si John Matthew. Ayon kay Roy, noon lang niya nakita si Salilig. Piniringan sila at sumailalim sa paddling. Pare-pareho lang aniya ang dami ng ibinigay na palo sa kanila. Hindi na niya nabanggit sa pagdinig sa Senado kahapon kung gaano karami, subalit sa naunang report ng PNP, batay sa pahayag ng iba pang witness, umabot sa higit 70 palo ang tinanggap ni John Matthew na dapat sana ay nasa 12 hanggang 24 lamang para sa welcoming rites. Sabi pa ni Roy, dahil neophyte siya, may iba pang ritual na ginawa sa kanya. Masakit na anya ang tiyan ni Matt noon dahil sa diarrhea, subalit hindi anya binigyan ng kahit anong gamot. Pagkatapos ng initiation rites ay nagpahinga sila ng ilang oras at kumain ng noodles. Saka nagdesisyon ang grupo na pumunta ng Parañaque sa bahay ni Elias Escati para doon na lang magpahinga. Dito unang napansin ni Roy na may problema kay Matt. Tapos yung biyahe po namin sa Parañaque, parang hindi na po okay si Matt. Tinatanong ko po siya kung okay ka lang. Tapos ayun po, sumasandal lang po siya sa akin, sinasabi niya okay lang siya. Pagdating sa Parañaque, unaan niyang bumaba ng sasakyan si alias Lee, isa rin sa mga sumailalim sa welcoming rites. Sumunod si Roy dahil nahahapo na sa pagod, umakyat sila sa itaas ng bahay para magpahinga. Samantalang naiwan sa sasakyan si Matt. Sinubukan pa umanong bumaba ni Roy para magpahinga pero pinigilan siya ng mga kasama sa fraternity. Ayaw din umano siyang pauwiin. Pagbaba niya sa bahay, doon nakita niya na wala nang malay si Matt. Tapos na. Pwede nang sunduin yung na-welcome, pati ikaw, pwede na rin umuwi. Hindi po nila ako pinapauwi. Tapos may pagkababa ko po, doon na po nagsisisure si Matt. Wala na po siya malay. Inaano po nila. Sinusundot po nila yung bibig. Until nung nawalan po na malay, inakyat po nila sa kwarto. Nasundo na po rin si Linan. Nagmungkahi pa umano siyang dalhin na sa ospital si Matt, pero bawal daw itong dalhin sa doktor, sabi ni Elias Bones at Elias Tugs. Ayaw pa rin siyang payagang makauwi, kaya gumawa na lang siya ng paraan ng maibalik na ang kanyang cellphone. Nung time na po yun, nag-chat na po ako sa girlfriend ko na sabihin niya sa akin, i-chat niya ako na kunyari, nalolocate na ako ng papa ko. Na napupuntahan na ako kasi that time rin hinahapo na rin po ako eh. Ayon kay Roy, wala nang malay nang iwan niya si Matt sa bahay ni Scotty sa Parañaque. Kinumpirma ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program si Roy De La Cruz o alias Diesel dahil hindi pa nasasampahan ng kaso ang lahat ng persons of interest. Gayunpaman, ayon sa Binyan PNP, mayroon ng security plan na nakalatag para sa kaligtasan ng mga witness at complainant sa kaso. We have initial security plan dito sa ating mga complainant na ito. When in fact they are under monitor by the respective police station na nakakasakop sa kanilang mga residents. Humingi muna ang NBI sa PNP ng case conference sa kasasampahan ng kaso sa DOJ ang lahat ng suspect. Sa ngayon, may 4 na persons of interest ang sumuko sa NBI. 7 ang nasampahan na ng kaso, 1 ang namatay at 6 pa ang at large. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kontaminado na ng kemikal ngayon ang tubig dagat sa ilang lugar sa Oriental Mindoro matapos ang nangyaring oil spill. Ito ang kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bunsod nito, sinimula na ng ilang private sectors ang paglilinis para huwag nang kumalat pa ang tumagas na langis na maaaring makaapekto sa kalusugan ng maraming residente. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Batay sa ginawang pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, lumabas na kontaminado ng mga kemikal ang tubig dagat mula sa mga lugar na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. The sampling that we took for the 5 days, for the first 5 days, already failed the standard for oil and grease. So, hindi na po pasado ito. Bagay na nagpapatunay na delikado ng paliguan ngayon ang dagat lalo na ng mga bata. Maging ang mga isda sa dagat, idadaan din sa pagsusuri upang malaman kung ligtas pa itong kainin. Maging ang kalidad ng hangin at ang pinagkukunan ng tubig. Ayon sa Department of Health o DOH, kapag na-expose sa kontaminadong tubig at hangin ang isang tao, maaari itong magkaroon ng sakit sa baga at balat na posibleng mauwi sa cancer. These are carcinogenics. It could also affect the immune system. Pero kung itatanong kung kailan babalik sa normal ang kalidad ng dagat, ito ang bagay na hindi pa masagot ng DENR. To answer your question po, we really don't know. Because we don't know how much oil is still left to spill. And so this is something that is an unknown at this time. Gamit ang tugboat ng Malayan Towage and Salvage Corporation, ang hard contractor ng RDC Real Marine Services Incorporated na nagmamay-ari ng lumubog na oil tanker, inuumpisahan na ang pagkokontrol sa tumagas na langis. Ayon kay Captain Jonathan Vega, ang Marine Superintendent ng Malayan, pasulpot-sulpot o hindi tuloy-tuloy ang paglabas ng langis mula sa source nito. Batay na rin sa kanilang pag-aaral. Matataas din ang mga alon sa dagat kaya hindi makapaglatag ng oil spill boom na magkokontrol sa pagkalat ng tumagas na langis kaya nagtatagal ang operasyon. Sobrang lakas ng alon, you cannot identify the actual source. So hinihintay namin yung from NAMRIA, yung actual GPS position ng source. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor, isang barko pa mula sa China ang parating upang dalhin ang isang mechanical robot na gagamitin sa pagsipsip ng mga langis sa dagat. Nakapag-mobilize na rin ang ilang opisyal ng Harbor Star na isa rin sa mga inupahang kontraktor ng RDC na nakatoka sa paglilinis ng baybaying dagat. Naghahanap naman sila ng mga residenteng makakatulong sa gagawing clearing operations. Dito i-identify ng Harbor Star ang pamilyang apektado ng oil spill, kakatulungin at suswelduhan. Siyempre limited lang din po dahil kung ilan lang kailangan. For example, sa isang area, 10 tao lang po yun. Kung gaano katagal ang paglilinis, yun lang po ang may bibigay natin. Kung ano man yung compensation na kailangan ng mga taong bayan, I think it's up to the mayors ng bayan kung paano sila mako-compensate. Base na rin sa kanilang assessment, posibleng abutin pa ng 3 buwan para tuluyang malinis ang apektadong mga baybayin. Dumating na rin sa Oriental Mindoro ang foreign specialist na tutulong sa paglilinis ng tumagas na langis. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 61 ang mga tourist sites sa Oriental Mindoro na apektado na rin ng oil spill. Bukod dito, mahigit 700 mga manggagawa na rin sa sektor ng turismo ang apektado ang trabaho dahil sa tumagas na langis. At para sa detalye, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, ano na yung ginagawa ngayon ng pamahalaan para matulungan itong mga tourism worker na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro? Aga kahapon
kahapon ay nag-ikot ang Provincial Tourism Office ng Oriental Mindoro upang tingnan at ma-assess ang kinakailangang tulong na nararapat ibigay sa mga apektado ng oil spill. Ayon kay Provincial Tourism Officer Don Calda, tinitingnan ngayon ang pagbibigay ng livelihood assistance at skills training sa mga apektadong manggagawa. Ganun din ang pag-improve sa mga affected tourism sites. Dagdag pa nito, umabot na sa 61 ang mga tourist sites sa Oriental Mindoro na apektado ng oil spill. Aniya, mayroon ding 51 accommodation establishments ang apektado, kung saan wala munang bookings na tinatanggap at iba pang tourism activities. Nasa 977 individuals o tourism workers naman ang apektado ang kabuhayan dahil sa insidente ng oil spill. Sa inisyal na ulat ng Department of Tourism, may ilang sanctuaries at beach resorts sa probinsya ang naapektuhan. Kaya agad na nagsagawa ng coastal cleanup ang kagawaran upang bilang agarang solusyon sa epekto ng oil spill. Aga? Maraming salamat, Gladys Tuabe. Muli na namang niyanig ng malakas na lindol ang Davao de Oro kahapon na tumaon pa sa kasagsagan ng kanilang selebrasyon ng Bulawan Festival. Dahil dito, kinansela ng provincial government ang karamihan sa mga aktibidad sa probinsya na may kaugnayan sa selebrasyon. Ang detalye sa report ni Lucille Lloren. Marami sanang naka-line up na events sa Davao de Oro para sa selebrasyon ng kanilang Bulawan Festival ngayong Miyerkules, March 8. Pero mauudlot ang karamihan sa mga ito, kabilang na ang isang concert. Ito ay matapos suspindihin ng provincial government ang mga aktibidad na may kaugnayan sa selebrasyon kasunod ng magnitude 5.9 na lindol pasado alas 2 ng hapon kahapon. Naitala ang epicenter ng lindol sa New Bataan. Nakunan pa ng isang netizen ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng Siadol sa nasabing bayan. Nagsilabasan naman ang mga empleyado ng munisipyo at agad na sinuspindi ang trabaho. No, isip nga ako ang advice nga pa ulion sa gid sila kay medyo dili pod maayo ang kahimtang sa to ang munisipyo, then ang mga barangay po nato possible nga katong mga kinanglang i-evacuate mga tao, ipa-evacuate din nato, no. Sa bayan ng Maragusan, pansamantalang inilikas ang ilang mga pasyente sa labas ng isang ospital. Kasunod ng lindol, sinuspinde ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa buong probinsya kahapon. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig lugar. Sa Tagum City, nagsitakbuhan papalabas ang mga tao mula sa loob ng isang mall. Grabe itong lindol ka, sugagan. Nabasag ang mga salamin sa bahagi ng food court at nagkabitak-bitak ang ilang tiles ng sahig sa may supermarket. Natuklap naman ang mga kisame sa grocery area sa isa pa ring mall sa lungsod. Sa bayan ng Kapalong, Davao del Norte, isinugod naman sa ospital ang ilang mga bata matapos matumba at magtamo ng sugat. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11, ilang landslide ang naitala kasunod ng lindol at may mga kalsada na hindi pa rin maaring madaanan. May ilan ring nagtamo ng sugat, pero wala pang eksaktong ulat sa ngayon kung ilan ang bilang ng mga ito. May mga pamilya ring inilikas. Mas delikado og namin sa sulod sa among panimalay kay kadalasan sa mga balay diri nagka-cracking na gud siya. Nanagani nga nangahugno nga balay. Hinihintay pa rin ng Office of Civil Defense 11 ng ulat mula sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga bahay at gusali o infrastruktura na nagtamo ng pinsala. Nitong Lunes, March 6, niyanig din ng magkakasunod na magnitude 4.9, 4.2 at 5.9 earthquake ang Davao de Oro. Matapos ang lindol, gumuho ang bahagi ng Maragusan New Bataan Road. Noong February 1, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang probinsya kung saan umabot sa mahigit 80 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang Davao de Oro ay isa talaga sa mga seismically active regions sa bansa. Dito, matatagpuan ang East Compostela Valley Fault, West Compostela Valley Fault, Central Compostela Valley Fault, at Nabunturan Caraga River Mati City segment na bahagi ng Philippine Fault.
Dahil sa magkakasunod na lindol, muling nagpaalala ang Davao de Oro PDRMO sa mga residente na maging maingat at manatiling kalmado sa ganitong mga sitwasyon. Nagpaalala rin ito sa mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ng ilang mga magsasaka sa Benguet ang pinsala ng andap sa kanilang mga pananim na gulay dahil sa epekto ng pagbagsak ng temperatura. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, ilang araw na bang nakararanas ng malamig na temperatura dyan sa Benguet at gaano kadaming magsasaka ang naapektuhan itong frost o andap? Ella, ito na ang ika-4 na araw na sunod-sunod ang andap sa Inglandad, Barangay Paway, Atok, Benguet. At kanina nga ay nakapanayam natin ang PIO ng Department of Agriculture Cordillera ay wala pa silang naitatalang mga magsasaka na nag-report sa kanilang municipal agriculturists kung ilan na nga ba yung mga magsasaka na naapektuhan nitong andap. Muling naranasan ang frost o andap sa bahagi ng Inlandad, Paway, Atok, Benguet kahapon ng umaga. Sa larawang ibinahagi ni Rodel Aison, Mala Iceland ang kanyang farm kung saan ang mga halaman at bulaklak ay nagkaroon ng andap o nabalutan ng yelo kahapon pero agad naman niyang nalinis at hindi naapektuhan ang mga pananim na gulay at ng kanilang greenhouse. Nasaksihan din ng mga turistang bumisita sa Paway ang matinding lamig at ang epekto ng andap. Parang nasanay na yung mga tao ng Tagatok dahil sa andap na yan. Na-expect namin pag December, January, February at saka March. Pag sa greenhouse, walang season Pag sa greenhouse kahit may andap, kaya namin itanim. Pero sa open fields, pag andap season, siguro ang maganda itanim nila yung mga cabbage. Yung matitigas yung mga dahon na hindi basta-basta na apektuhan ng andap. Ayon sa vegetable farmers, inaasahan pa nila ang pagtama ng andap bunsod na malamig na simoy ng hangin sa naturang bayan na dala ng northeast monsoon o amihan. Sinabi naman ng ilang magsasaka na naaral na nila ang estratehiya upang hindi masira ang kanilang mga pananim tuwing tatama ang frost. Subalit nangangamba pa rin sila dahil sa epekto ng andap. Nangangamba pa rin dahil lilit yung production namin. Hindi siya kaganda yung quality, siyempre sa lamig din. Nabalot din ng andap o frost ang ilang bahagi ng Mount Pulag sa Benguet sa mga larawang ipinahagi ni Silva Pakliwan. Bandang alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw niya nakuhanan ng larawan kahapon bilang tour guide sa Mount Pulag. Ella, dito sa Baguio City ay kahapon ay bumagsak din ang temperatura na umabot sa 10.9 degrees Celsius. Kaya naman dito sa Baguio City ay marami pa rin ang mga turista na na-enjoy nila ang malamig na simoy ng hangin dito sa City of Pines. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nagpatupad ngayon ang pork ban ang probinsya ng Cebu sa mga baboy at pork products na nagmumula sa Negros Occidental. Ito ay matapos mapag-alaman na ilang mga baboy sa Negros Occidental ang positibo sa African Swine Fever. At para sa detalyeng yan, ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ilang araw tatagal itong pork ban? Ella, nagsimula na noong Lunes itong pork ban na ipinatupad ng Cebu Province sa Negros Occidental at tatagal ito sa loob ng isang buwan o hanggang April 5, 2023. Temporaryo nagpatupad ng ban sa lahat ng mga buhay na baboy at mga pork products mula sa probinsya ng Negros Occidental ang Cebu Province. Ito ay matapos kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na may mga blood samples ng baboy sa Carcar City, Cebu ang nagpositibo sa African Swine Fever virus.
Ang mga nagpositibong baboy ay nagkaroon umano ng close contact, una kasama ng mga baboy na mula sa Negros Occidental. Isinara muna ang apektadong lugar para sa close monitoring at testing. Ipinagbawal na rin ang paglalabas o pagbebenta ng mga tsatsyarong baboy at lechon ng Carcar City sa ibang lugar. Inatasan na ni Governor Gwen Garcia ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na magsagawa ng surveillance at monitoring upang malaman kung may mga ASF na rin sa kanilang lugar. Ganon din ang mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority, Mactan Cebu International Airport na magpatupad ng biosecurity measures sa lahat ng seaports at airports. Border control sa mga entry at exit points at inspeksyon sa lahat ng mga pumapasok sa probinsya, lalo na ang mga delivery truck o container van. Ito ay upang maprotektahan ng 11 billion pesos na hog industry ng probinsya na pinakamalaki sa buong rehiyon. Tiniyak naman ng gobernador na sapat ang supply ng baboy sa probinsya. Samantala, umapila naman ang probinsya ng Negros Occidental kung maaaring ikonsidera ng Cebu ang kanilang ginawang hakbang dahil ayon sa provincial government ng Negros Occidental, nananatili pa rin na ASF-free ang probinsya hanggang sa ngayon. Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live na nag-uulat mula sa Iloilo City. At sa atin pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 3 na nagsasabi, Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.